Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, explain ko lang po ito ng aking serbisyo kasi marami po nag-i-inquire at nagtatanong din po kung ano-ano pa ang aking mga serbisyo. Pwera pa sa tarot reading. Okay, so sa mga serbisyo ko po, isa na rin po ang meditation technique. Nagtuturo po ako kung paano kayo matuto na mag-meditation. And then ito naman po, cleansing energy at saka connecting with your loved one, connecting with your pet, connecting with your spirit guide, Akashic record reading. So, ang pamamaraan ko, kailangan ko po ng picture nyo. Kung Akashic record reading, kailangan ko po ng picture nyo, knowing your past life, at connecting with your spirit guide, kailangan ko rin po ang inyong picture. Pero pagka connecting with your loved one, yung inyong kamag-anak na sumakabilang buhay, kailangan ko yung picture nila. O kaya pet nyo. So, yung full name, birth date, at gender. And then, eto naman po ang original art ko na isisend ko po ito sa inyo. At bibigyan ko po kayo ng specific instruction po pagka nag-avail po kayo. At sa Akashic record po, kailangan ko po talaga ang full name nyo. Lalo na kung babae kayo. So, kailangan ko ng first name, middle name, last name. And then, kung hindi kayo ampon, kailangan ko rin po yung impormasyon na yan. Okay? And, kasi po katulad nung may nagtatanong sa akin na paano malalaman kung yung isang manghuhula ay talagang nakakapag-access sa Akashic reading, Akashic record. Actually, madali namang malaman yan, lalo na kung yung pinupuntahan yung manghuhula or albularyo or healer, kapag sila ay nangkukulam, nagpapalipad hangin, nanggagayuma, which is negatibo po yan. Okay? Obvious naman. So, tanongin niyo sa kanila kung gumagawa sila ng ganun. Pag sinabing oo, then posibleng sila. Hindi nila imposible. Mali ata yung Tagalog ko. I'm sorry. So, hindi sila pwede makapag-access sa Akashic record dahil ang nakakapag-access lang sa Akashic record ay yung mga taong merong mataas na vibration frequency. Okay? So, yun ang pinakaunang-unang masasabi kong sign, Maraming tao nagsasabi na spiritually awakened sila, pero hindi pa ganoon kataas ang kanilang mga vibration frequency. Kaya, bahala na kayo. Kausapin nyo yung gabay nyo, pakinggan nyo ang intuition nyo, at kung saan kayo dadalhin. Then, kapag dinala kayo doon, maloko man kayo o hindi, may meaning kasi yun sa inyo. Okay? Well, anyway, ganun po ang aking pamamaraan. So, kung magtitiwala ka sa akin at aalamin natin yung iyong past life, At kung lalo na kung meron kang katanungan din, just like ng mga client ko, bakit hindi sila nagkakaanak, malalaman natin yan kung anong pattern ang meron ka sa past life mo. Marami kasi ang past life natin, hindi lang isa, dalawa, tatlo. And then, bakit palagi kang magkakaroon ka ng karelasyon, palagi kang nauuwi sa hiwalayan, palagi kang iniiwan, or palagi ikaw ang nangiiwan. Depende yan, So, kung meron kang ganong klaseng katanungan, malalaman din natin yan. Kasi mas maganda maghanda ka ng tanong mo kaysa sa magre-request ka lang sa akin na ganito. Kasi pag sinabi ko siya, nung pinanganak ka nung yung nakita ko yung past life mo is, let's say, 17th century, wala kang alam dun. Di ba? So, mas maganda na gumawa ka, mag-prepare ka ng question. Katulad ng sabi ko. So, malalaman natin yung pattern. Meron kang pattern doon eh. Baka sa past life mo, hindi mo inalagaan ng magulang mo. Kaya ngayon, kumbaga sinasalbahi ka. Or baka naman yung meron kang kamag-anak na sinasalbahi ka. Dahil meron kang issue sa past life mo. Kasi alam mo, lahat tayo dito artista. Okay? Tayo ang producer, tayo ang writer, tayo ang director, lahat tayo sa isang katawan. Okay? Pero lahat tayo orchestrated na. Ngayon, naandun yung pattern natin. Kaya malalaman at malalaman mo yan. Okay? So, kung gusto mo lang mag-request, kontakin mo lang ako. Pinapop up ko naman dito yung aking email address at ang aking Facebook account. Send ka na lang sa Messenger. Mag-inquire ka na lang. Okay? And dahil nga New Year tayo, close po ako since December 28 hanggang January 2. So, magre-resume pa ako ng January 3. At next month po, siguro mga
middle of January, magkakaroon kasi kami dito ng retreat. So, meron ako mga ilang Pilipino na kababayan natin na ima-match ko po siya sa aming community. So, i-retreat ko po sila in Kyoto. So, magkakaroon po sila. Tuturuan namin sila kung paano magme-meditation. So, iilan lang po ang in-invite ko sa mga client ko na naandito sa Japan, ano. Lalo na yung may mga calling talaga, ano, talagang nakakaranas na sila na mga empath na na kababayan natin at nakakaranas sila ng spiritual awakening nila, na ando na sila sa stages nila. So malamang na tuloy-tuloy pa rin po ang pag-upload ko sa aking YouTube channel dito, everyday one zodiac sign, pero malamang siguro middle week of January, kukontian ko na lang po muna ang mga personal request, at magfo-focus muna ako sa meditation retreat namin para sa mga taong may calling, mga kababayan nating Pilipino, Pilipina, at dito rin sa mga Hapon at mga Inchik na pinagsama-sama ko po sila, at magre-retreat kami sa Kyoto, sa isang templo doon. Okay? So, move on na tayo sa ating reading. Okay, Sagittarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha. As usual, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal nyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? Okay, Sagittarius, alamin natin kung anong parating sa iyo January, kung anong kaganapan, at kung ano ang enerhiya mo, ano ang nararamdaman mo, ano ang meron ka sa kapaligiran mo. Lahat yan alamin natin. Kung ano yung lalabas ng mensahe ng bara, alamin natin yan. So, meron tayong calling cards from heaven, thought power, psychic touch. Oh, psychic touch. Energy mo yan. Observer. Alam mo, tingin ko sa iyo, no, mabilis kang mag-isip. Mabilis. Para kang mabilis kang mag-isip at mabilis ka rin gumawa ng desisyon, gumawa ng solusyon. Which is not for you. Not for you. Dali lang, ha. Okay. Observe, okay. Hindi mo gusto ang pabagal-bagal. Diba? Yung feather, pag bumagsak yan, ang bagal, diba? Kaya tingin ko, hindi mo type yung mga taong mabagal, pabanjing-banjing. Pabagal-bagal kung kumilos. Ayaw mo ng ganun tao. Kasi para sa'yo, nako, nasasayang lang yung oras ko dyan sa mga ganyang klaseng tao. So, meron ka ganong klaseng patakaran, pag-iisip, Pero, ang tingin naman sa'yo dito, tingnan mo, maraming chess to eh. Chess, may kabayo, may princess, may king, may queen. Ayan, no? So, dito, nakakita ako sa baraha mong to, no? May mga tao sa'yo na, ang tingin nila sa'yo, fancy. Fancy ka kung manamit, fancy siguro yung mga lifestyle mo. At tingin nila sa'yo, matalino ka. Sagittarius, ang akala ng mga tao, matalino ka. At ang mga tao sa kapaligiran mo, dalawang pattern ang tingin nila sa'yo. Tingin nila sa'yo, mapanghusga ka. At pera pa dyan, mata pobre. At the same time, kasi nga black and white, yung baraha mo. So, ang tingin nila sa'yo, mata pobre ka, mapanghusga. At the same time, tingin naman nila sa'yo, may paninindigan ka. Tingin nila na bold ka. Ikaw ang Sagittarius na tingin ko matapang. May fighting spirit ka. At kapag may mga tao na nagsasabi sa'yo ng negatibo,
tingin ko naman, ini-ignore mo sila. Maring may time na, syempre, tao ka lang, di ba, Sagittarius, nasasaktan ka rin sa mga paratang ng tao, ano, ng mga tao sa kapaligiran mo. Pero, tingin ko sa'yo, mabilis ka namang mag-switch ng emosyon mo. Mabilis mong inaano yan. So, hindi mo ina-absorb yung, yung galit, yung emosyon mo, yung inis mo. At inoobserbahan mo din sila kung ano yung, kumbaga, yung negatibong mga sinasabi nila sa'yo, inoobserbahan mo. And pati na rin yung sarili mo, inoobserbahan mo. Ano? Eto, observer. Ano? So, tingin ko na hindi mo, ang tawag dito, yung hindi ka namang problema. Ano? Parang kung ano sinabi nila, oo, nasaktan ka, pero move on. Parang ganun ka. So, kung tutuusin, masyado kang mag-worry. Pero, yung worry mo naman, kumbaga, let's say, itong araw na to, pinagsabihan ka, bukas medyo masakit pa. Pero the next day, pagka may mga barkada ka na, nag-jamming na kayo, naggumagawa na kayo ng gimmick, or yung person mo, nakakalimutan mo na yung mga sinabi sa iyo ng mga ibang tao na masasakit. Ano? Kaya, tingin ko, yun, mabilis kang mag-ano rin. Ano? Hindi ka talaga ng ibang tao na talagang grabe, na umaabot talaga ng taon, yun lang ang sinabi, parang forever na hindi mapatawad. Ano? Merong ganong klaseng tao, pero ikaw hindi ka ganon. So, maaaring iba sa inyong Sagittarius, may pangarap ka na yumaman. Kaya siguro, ang tingin sa'yo ng mga tao na para kang fancy, yung gusto mo nang umarte na parang anak mayaman or parang taong mayaman talaga, na ganun siguro ang ano mo rin, ang kumbaga kinikilos mo. Kaya yun ang tinitingin sa'yo ng mga tao. Kaya ikaw rin mismo, no, may pamamaraan ka na iniisip mo na para mapadali ang pagyaman mo, malamang na naghahanap ka ng taong may kakayahan sa buhay, taong maiaahon ka sa kahirapan, ano? O kaya naman kung makikipagrelasyon ka, yung tipong tao na may appeal talaga. At gusto mo, kung aalagaan mo ang karelasyon mo, tingin ko naman, gusto mo rin na alagaan ka rin niya. Kumbaga, hindi ka papayag ng ikaw lang, ano, give and take ang gusto mo dito sa isang samahan. Kuha lang ako, wala na ako makitang ano dito sa baraha mo. Kuha lang ako ng iba pang. Maaaring hindi lahat sa inyo, no? Pero Sagittarius, tingin ko, ikaw ang Sagittarius na madaling ma-in love. Ano? Madali kang mahulog. Madali kang ma-in love. 7 chakra are here. Oh, oo. Thinking naman. Okay. Naget ko na. Madaling mahulog ang loob mo eh. Tapos kapag nahulog na ang loob mo dito, ano, pag nahulog na yung loob mo, tingin ko wala ka nang ibang iisipin pa, kundi yung taong yan. Kung nahulog yung loob mo sa taong yan, siya at siya na lang ang iisipin mo. Tingin ko sa'yo, madali kang mahumaling dito, ano? Madali kang mahumaling, madaling mahulog ang loob mo, at talagang doon ka na, once na nagustuhan mo na talaga, doon ka na nakafocus. And then, madali kang mahumaling, madaling mahulog yung loob mo, at the same time, madali ka ring mapagod. Kaya lupay pa yung ano dito eh, yung fortune cookie, nakalupi. Mabilis ka ring mapagod. Madali ka ring mag-give up. See, blossoming abundance. Yes, madali kang ma-in love, madali ka pero madali ka ring bumigay. Ano? Lahat sa'yo parang madali. Madali kang makalimot, madali kang mag-give up, lahat madali. Maaaring nagkaroon ka ng karelasyon, na hindi ko alam kung ilang taon na. Pero kung ikaw ang Sagittarius na nagkaroon ng karelasyon, tingin ko,
hindi ka risk taker. Yung tipong itataya mo talaga yung lahat para lang sa mahal mo. Yes, oo, nahuhumaling ka, pero ibang klase ang pagkahumaling mo. Hindi mo, kumbaga, halimbawa, example lang, hindi ko alam kung ano, walang lumalabas sa isipan ko eh. Pero ang nakakita kong example, halimbawa, hindi ka pinayagan ng parents mo na makapagrelasyon. Ngayon, dahil sa mahal na mahal mo, nakukumaling ka, yung iba kasi talagang nagre-risk take. Risk taker talaga, nakikipagsapalaran. So, makikipagtanan. Pero ikaw, hindi ka aabot sa ganun. Oo, mahal kita, nakukumaling ako. Pero pag sinabi namang na hindi pwede, tapos madali kang mag-switch ng damdamin mo. Madali kang mag-give up. Kaya tingin ko, hindi ka talaga nagre-risk. At saka sa guitarist, maaaring ayaw mong gumawa ng pangmatagalang hakbang dito. Ayaw mo siguro gumawa ng pangmatagalang hakbang. Or kung hindi hakbang, pangako. Pangako siguro ito. Bakit? Magical shift. Okay. Kasi, takot ka eh. Natatakot. Yung itsura ng babae. Ang hirap ng spellingin ng mukha niya. Takot ka. Takot ka na baka hindi mo ito magawa. Takot ka na baka hindi matupad. At malamang na meron ka din ganong klaseng expectation sa person mo. At ang isa pang energy mo dito sa iyong baraha na masasabi ko, takot kang magtiwala siguro. Minsan matapang ka. Minsan naman, padalos-dalos ka. Matapang, parang, alam mo, lulusubin mo, kahit hindi mo alam, tatahakin mo. Pero, padalos-dalos. Sa guitarist, maaaring sa relasyon mo, yung person mo lang ang nag-e-effort. Yung iba sa inyo, hindi lahat, At ang nakakita ko na, pabagsak ng pabagsak ang inyong samahan dito. Pabagsak ng pabagsak ang love energy yung dalawa. And, or baka naman sa guitarist, sinasabi mo, ikaw mismo, sinasabi mo, hindi, ako ang nag-e-effort. Ikaw ang lahat ang naghahanda at nagtatrabaho sa inyong romantikong buhay. Hindi ko alam kung anong relasyon ang meron kayo, kung mag-asawa ba kayo or ano lang. At malamang na hindi mo nakukuha or nakuha. Depende, past tense, past or present. Hindi mo nakuha or hindi mo makukuha yung meron kang gustong resulta na matamo or meron kang resulta na inaasahan pero hindi mo nakuha yun. Hindi mo natamo. Baka ikaw ang Sagittarius na kaya ganun, napagod ka. Napagod ka na sa pagsusumikap mo. Parang, hindi na. Pagod na ako. Tama na. Wala na akong mailalabas pa. Kaya nga, gusto mo nang parang, siguro gusto mo na yung iba sa inyo nag-give up or gusto mo nang give up kasi gusto mo nang masaganang buhay. Na-drain ka na sa energy. Ang gusto mo masaganang buhay. Kailan ko ba matatamo ito? Malamang nasa Sagittarius yan ang nasa isipan mo. At malamang na hindi ka naglagay din ng boundaries. Kung hanggang saan lang ang kaya mong ibigay. At masasabi ko sa Sagittarius na wala ka rin kasing ingat. Wala ka rin decision, direction kasi. Kaya wala kang direction dito kasi compass yan . So, wala kang direksyon. Kaya malamang napagod ka rin. Marahil dahil na rin sa ugali mong padalos-dalos. Kaya lahat ng gusto mong matamo, hindi mo natamo. Mabilis kang mag-isip. Mabilis ka rin gumawa ng desisyon, solusyon. Pero, mabilis ka rin mapagod. Mawala ng direksyon. Mawala ng pag-asa rin, siguro. Yung iba sa inyo, dito, So, yun ang nakakita ko sa iyo. Pero alam mo, tingin ko ito namang person mo,
Kasi lumalabas na rin dito sa baraha yung enerhiya ng person mo eh. Tingin ko itong person mo, siya yung tipo ng tao na mapagplano. Mapagplano itong person mo. Or nagpaplano siya sa hinaharap. Sabi lang natin yan. Impression versus expression. Trance dance, and then challenging times. Share the love. Opportunity beacons. Meron ka dito. Dalawang angel number 3, 3. And then 3, 4, 5. 6. 3, 4, 5, 6 angel number. Not for you. Okay. So, itong person mo, yes, oo, mapagplano siya. Mapagplano, mapag-isip, iniisip niya talaga. Pag nagplano siya, talaga pinag-iisipan niya para sa future niyo. Nag-iisip siya eh. At itong person mo ito, meron siyang pananalig. Meron siyang conviction. Pero, inuuna niya muna yung kanyang sarili. Kumbaga, lumidikha siya ng isang matatag na pundasyon, matibay na pundasyon ng inaano nito, no? Para sa kanyang sarili. Maaaring gusto niya munang, let's say, mag-ipon, magkaroon ng regular na trabaho, magkaroon ng, basta gusto niya muna magpakatatag, pagtibayin niya ang kanyang pundasyon. Kaya tingin ko, naghahanap siya ng sari-saring opportunities, Sari-sari ang hinahanap niya na gusto niya kasing mabago, yung papasukan niyang isang sitwasyon, magpapabago sa kanyang buhay kumpara sa dati. So, tingin ko, marunong naman siyang mag-set ng kanyang goals sa buhay. Hindi siya yung tipo ng tao na papasok na lang ng papasok kung saan-saan. Tapos later on parang puro pagsisisi. Hindi rin siya yung tipo ng tao na pabugoy-bugoy, patamad-tamad. No. Sadyang wala pa talaga siya sigurong swerte sa kasalukuyan, Kaya nga naghahanap siya, kaya nga gusto niya pagtibayan yung kanyang pundasyon, Baka yung iba sa inyo, let's say for example, gusto niyang mag-abroad, hindi siya makapag-apply dahil sa anong kadahilanan, or hindi siya matanggap, or hindi siya makapasa sa mga interviews. Kaya tingin ko, problemado din itong person mo. Medyo nai-stress din siya kasi hindi dumadaloy ang mga bagay-bagay nang ayon sa kanyang pinaplano, sa kanyang kagustuhan. Medyo nawawala na rin siya ng confidence, pero pinipilit niyang maisaayos yung kanyang damdamin dahil kahit na frustrated na siya, marami siyang dito, mga hamon sa buhay niya. Kaya nga gusto niyang pagtibayin at pagtibayin yung sarili niya. At ganun din pagdating sa inyong samahan. Ang nais ng person mo, lumikha kayo ng, kumbaga pangmatagalan na relasyon, samahan, matibay na pundasyon, ikaw at siya. Gusto niya, next stage na kayo ng inyong relasyon, yung iba. At ang tunay na nararamdaman ng person mo, yung kung meron ka bang nakita sa kanya, na kung meron ka bang future vision na kayong dalawa. Yun ang gusto malaman ng person mo. Yung magkasama kayo. Di ba ganon pagka talagang mahal mo ang isang tao, kapag meron kang vision kahit na sabihin mo hindi kayo mauwi sa mag-asawa, parang vision ko magtatagal kami nito, yung parang meron kang feeling na mararamdaman doon. At yun ang gusto malaman ng person mo. Ano ba talaga ang nararamdaman mo sa kanya?
Meron ka bang future vision na nakakita sa kanya na magkasama kayong dalawa? Masayang nagsasama? Meron ka bang ganon? Yun ang kanyang pangarap kasi. At yun ang hinahangad niya talaga na sana meron ka rin ganon. Kasi meron siyang vision na ganon na maganda ang inyong samahan, may laya, na parang wish niya, sana ikaw rin, ganon ka rin, meron ka ding gustong mahangad na tulad ng hinahangad ko. Ang tulad ng vision ko. Kung hindi pa kayo magkarelasyon nito, Sagittarius, gusto kanyang makarelasyon. Kung hindi pa kayo mag-asawa, gusto kanyang maging asawa. Kaya nga ang nais niya talaga is pagtibayin ang inyong samahan, at the same time, yung sarili din niya, pagtibayin yung sarili niyang pundasyon. Gusto niya magtulungan kayo para makamit nyo kung ano ba ang gusto niyong samahan. Actually, itong person na to, tingin ko marami tong marami tong pangarap sa buhay. Marami siyang kasi meron tayong compass dito, na andito yung tsaka may ibon dito. So gusto niyang gusto niya pa siguro mag-travel, or mag-out of town kayo, out of country. Yun ang niya, may pangarap siyang ganun eh. Kaya gusto niya rin malaman, ano ba ang pangarap mo, Sagittarius? Ano ba ang gusto mo sa ating samahan? Ano ba ang gusto mo sa akin? Kasi ako, poised. Kasi ako, alam ko kung anong gusto ko. Truth to be told. Truth to be told. Truth be told. I'm sorry. Truth be told. Pasensya na ha. Katatapos ko lang sa Japanese na client ko, kaya hindi na naman gumagana ang aking Tagalog. Ganyan talaga ako. Hindi kasi ako, trilingual kasi ang lengguwahe ko. Ngayon, hindi tayo matalino eh. Binigyan tayo ni Lord ng ganitong klaseng blessing, kakayahan. Pero syempre, hindi naman lahat talaga ibibigay sa iyo ni Lord. Kailangan ikaw mismo mag-effort. So, kailangan ako mag-effort din ako. Kailangan pag-usayin ko yung Tagalog ko, yung Japanese ko, yung English ko. Tapos, minsan, mayroon pa akong mga Portuguese na kliyente. So, kailangan alalahanin ko rin yung pinag-aralan ko nung high school. Meron akong Spanish language noon. Pero ngayon, wala, nakalimutan ko na. I'm sorry, Sagittarius, nagdaldal ako sa iyo. So, ano ba ang pagbabago magaganap sa inyo? Kasi nga, meron kang poised na baraha, at saka meron kang angel number 33, di ba? Ayan 3. Tapos, meron tayong 3, 4, 5, 6. Okay? So, positive changes na nakakita ako sa barahang yan, Nakakita ako sa January, itong unang, yan na, lumabas na. Sabi lang natin to. Lumabas na yung barang, round and round. Round and round. Round and to the sea. And then, why? Okay. Teka lang ha, papakita ko lang. Sandali lang. Di ba meron ka angel number 33, di ba? Which is, ang meaning nito, magkakaroon ka ng positive changes, which is master number yan, 33. Tapos, 3, 4, teka lang ha, 3, 4, 5, 6, 7. Ang galing ng baraha mo ha. Tapos meron ditong, yan, ganyan. 48, 4, 5, 6, 7. So, nakakita ako sa baraha mo dito, January. Ito ang unang buwan ng taon na magkakaroon kayo ng unti-unting pagbabago, which is step by step yan. Okay? Yung pagbabago is, pumasok na ang January, magbabago na ka. No. 3, 4, 5, 6, 7. So, parang hagdanan. Step by step. Why? Kasi, mahal nyo ang isa't isa eh. Merong talagang attraction dito. Kaya nakakita ko na talagang unti-unting merong pagbabago magaganap sa inyo. At nakakita ko by January may katuwaan, kaligayahan, tagumpay, optimismo, sigla, kagalakan, kumpiyansa,
At higit sa lahat, truth be told, yung katotohanan. Lahat lalabas na eh. Ano? Magiging honest kayo sa isa't isa. Yan ang nakikita ka sa baraha mo. Kaya paunti-unting magbabago ang inyong pagmamahalan, nararamdaman sa isa't isa. At may marireveal na katotohanan dito. Kaya itong bintanang ito, magbubukas yan at naglalabasan dito yung mga puso. Baka February, araw ng mga puso. Malamang Sagittarius, hindi mo inaasahan ito. Ikaw siguro ang Sagittarius na siguro yung pag-iisip mo more on sa negative thinking ka kumpara sa person mo. Kasi itong person mo, willing na i-rebuild niya yung kanyang sariling iniisip, yung kanyang sariling kabuhayan, yung pagkatao niya, at meron talaga siyang future vision sa iyo. At tingin ko, ikaw ang lack of confidence, Sagittarius. Medyo nayayanig ka siguro dahil meron kang gustong sariling pangarap din, which is hindi naman masama. Pero hindi mo siguro minamatch yung energy mo sa energy ng person mo. Pero itong person mo, lahat gusto niya, kasi mahal ka nito eh. Kaya dito, marireveal talaga ang katotohanan. At ikaw rin siguro mismo, Sagittarius, magugulat ka na lang dahil madadala ka na sa emosyon ng person na to eh. Sa mga nararamdaman niya, sa lahat ng mga i-reveal niya. Ngayon, makaka-realize ka na parang, ay, nagkamali pala ako. Naging pala ang pag-iisip ko. Kung meron ka naiisip na na hindi maganda, salungat sa kanya. Kasi siya gusto niya pagtibayin. Meron siyang conviction talaga. Pero ikaw malamang na mabilis ka nga eh. Mabilis kang mag-give up, mabilis kang magdeklara ng desisyon, gumawa ng solusyon. Pero itong person mo, hindi siya ganon. Opposite kayo. Mas hangad ng person mong ito na magkaroon kayo ng magandang samahan. At pera pa dyan, gusto kasi ng person mo maisakatuparan yung sarili niyang personal fulfillment din. Maaaring, kaya siguro nakakaramdam ka rin na parang, tawag dito na, yung parang nakakaramdam ka rin na hindi sure. Kasi nga, siguro hindi mo nakakita pa. Kasi ito, January pa lang lalabas ito, marireveal. Pero itong person mo kasing ito, gusto niyang unahin kasi muna yung kanyang personal fulfillment, yung kanyang sariling goal na sinet. At panigurado siya na magugustuhan mo naman. Katulad ng sabi ko kanina, let's say gusto niyang mag-abroad, gusto niyang mag-ipon ng pera, gusto niyang magkaroon muna siya ng matatag na trabaho. So, tingin ko naman, magugustuhan mo yung ganong klaseng mga goals na sinet up niya. At para sa person mo, ikaw talaga ang pinakamahal niya. Ikaw ang pinakamahalaga para sa kanya. Kaya malamang siguro before, kaya ka questionable sa inyo, sa iyo, siguro, Sagittarius, totoo bang mahal ako ng person kong ito, ganyan. Kasi siguro hindi pa siya talaga fully, totally nag-open sa iyo. Yun dito, parehong may bintana dito eh. Eto dito, sarado pa eh. Pero dito nagbukas na. 'Di ba? So, before, hindi ko alam kung ilang buwan nung nakalipas, pero this January, mag-open na siya. Malamang i-share niya na sa iyo yung mga balak niya, yung mga plano niya, kung dati hindi niya nasasabi, para lang sa kanya yun. At mas ngayon, siguro ilalabas niya talagang, Sagittarius, ikaw talaga ang pinakamahalaga para sa akin. Ikaw talaga ang mahal ko. Kaya Sagittarius, sa January, ang pagbabagong magaganap sa inyo, in general, romantic life mo, makakaramdam ka ng happiness. Okay? Happiness ang mararamdaman mo dito. Magtatatalon-talon ka dyan. Kaya, malamang na January pa kasi, di ba? Meron pang celebration na magaganap yan. Tingin ko, kasi nga dito meron tayong blossoming abundance na baraha, blossoming abundance, and then dito nagda-dancing siya. So masasabi ko dito na unti-unting mamumulaklak
ang inyong pagmamahalan. Kung dati nyo nang mahal ang isa't isa, unti-unti, mas lalong lalalim, paunti-unti, talagang mararamdaman ko mahal na mahal ko pala siya. Ganun. Kasi nga meron tayong 3, 4, 5, 6, 7. So, step by step yan, paunti-unti. Mamumulaklak, parang bulaklak. Ayan, mamumukadkad, mamumulaklak ang inyong pagmamahalan. Mas lalo kayong magiging close sa isa't isa, yung iba sa inyo. At isa pa, tingin ko, namamagnetize nyo kasi 'di ba ang compass yan, 'di ba naglolo ko yan pagka mayroong mga yung parang may mga magnet sa paligid. So namamagnetize nyo ang isa't isa dito. Kaya Sagittarius, kung nangangarap ka talaga ng happy relationship, kailangan at saka kung gusto mo rin talagang kasi nga sarado pa yung bintana dito, dito nag-open na. So, kung gusto mo talagang ma-reveal ng person mo yung tunay niya nararamdaman, kailangan itigil mo na yung yung negative thinking mo. I-switch mo na yan sa positive. Okay? Kasi kung ano yung takbo ng isipan mo pag negatibo, syempre palagi kang galit, palagi kang inis, palaging negatibo eh. So, sino bang matutuwa pag palagi kang negatibo? Di ba? Mauuwi lang kayo sa away. Kaya para mas lalong maging close kayo nitong person mo at para mas lalo ring maging open siya sa iyo. At para matigil na rin yung pagtatanong mo sa sarili mo kung talagang mahal ako ng person ko, kung talaga bang baka siguro paulit-ulit na lang yung mga issue nyo, selos, pagbibintang, ko ano-ano, na kailangan, nalalaglag yung salamin ko sa iyo, kailangan, Sagittarius, maging positive thinking ka para ma-motivate din itong person mo, tumaas ang kanyang motivation, mas ganahan, kasi siya, talaga naghahanap siya ng personal fulfillment, gusto niyang pagtibayin yung kanyang sariling pundasyon, which is, yun ang magbibigay sa kanya kasi ng self-confidence na, pag nagkaroon siya ng self-confidence, at the same time, magkakaroon din siya ng sa iyo, parang meron siyang maipagmamalaki sa iyo. So, bigyan mo siya ng bigyan mo siya ng assist. Tama ba Tagalog ko? Para maging open siya. Yung kung magpapakita ka sa kanya ng pagmamahal, pagkikare, pinapakita mo sa kanya yung mga effort mo, mararamdaman niya yun. Tao to eh. Tao tong karelasyon mo. Kaya mapupukaw at mapupukaw mo ang kanyang puso, ang kanyang damdamin. Sagittarius. Kaya kung ikaw ang Sagittarius na negative thinking, alisin mo na yan. Okay? Huwag mo nang masyadong isipin na kasi ganito, kasi ganon. Mas makakabuti, obserbahan mo na lang ang person mo. Kung ano ba talaga ang tunay niyang nararamdaman sa'yo, kung ano ba talaga ang tunay na kinikilos niya. Kasi ganon yan eh. Sagittarius. Kaya, yun na lang masasabi ko. Para ma-reveal din ng person mo kung ano talaga yung mga future plan niya sa inyong samahan at sa sarili niya. At pagka magkarelasyon, syempre, di ba, meron kayong kanya-kanyang dreams sa buhay. Di ba? Bawa, dreams mo sa pamilya mo kasi gusto mo bigyan sila ng magandang kabuhayan or kung ano. Dapat yung mga ganon, isinishare mo rin sa kanya. Okay? Maging open kayo sa isa't isa. At gano'n naman talaga pag ang magkarelasyon, di ba? Magtulungan kayo. Hindi yung palaging questionable kung ano yung ginagawa ng isa. Kung ano yung ginagawa mo. Questionable din sa kanya yun. So, wag na rin paulit-ulit yung mga ginagawa nyo na dapat, lalo na kung tumatagal na ang inyong sitwasyon, ang inyong samahan, meron naman kayong everyday na merong kaganapan na nangyayari sa inyo na dapat mag-focus kayo doon. Dapat obserbahan nyo. At yun ang kailangan yung ma-overcome. May mga hamon sa buhay nyo darating, pero ang kailangan nyo dito, mag-share kayo talaga. Okay? So, Sagittarius, yun ang sinasabi ng baraha sa iyo, At kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na lang mag-validate, Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. At nagpapasalamat ako sa like, share, comment na ilalagay mo sa video ito. Hanggang dito na lang ha, Sagittarius. Namaste po. Bye-bye.